May round 2 ng bakbakan itong si Salvador Panelo at si Harry Roque. Yan, para sila kampo yan eh. Isa sila ng kampo eh. Grupo sila ni Digong. Pero noon pa man, hindi talaga nagkakasundo itong si Harry Mao, itong si Harry Mao. Si Harry Roque at si Panelo. Hindi talaga magkasundo-sundo ka coffee itong dalawa na to. Si Harry Roque kasi sabi ni Panelo, publicity lang ang habol niya, di ba? Pinasinungalingan niya ito. Yung round 1 nila ka coffee, recent lang. Actually, marami pa siguro, hindi lang natin alam. Yung round 1 nila, yung natatandaan ninyo, actually si Harry Roque mahilig to mag-insight ng topic, 'di ba? Yung tinawagan daw siya ni Digong, natatandaan niya, 'di ba? Tinawagan siya ni Digong na parang nagko-consult ata o nagsasabi na may intel report daw na arestuhin na raw siya ng ICC, etc. etc. Natatandaan niya, 'di ba? Si Harry Roque din nagbulgar niyan. Eh di si Panelo, nagsalita si Panelo. Sabi niya, nakausap ko si Digong. Walang sinasabi na ganyan. O sinong sinungaling sa kanila? Si Harry Roque sinungaling o si Panelo ang sinungaling? Dalawa sila, kampo, pero isang kampo sila. May round 2 sila. Okay, round 2 sila ngayon ha. Wala talagang titigil ha. Sabi ni Panelo, no gentleman's agreement. Ay, wala na naman pala eh. Sabi ni Harry Roque, meron. Pero dinideny niya na, di ba? Nag-iiba na siya ng narrative ngayon eh. Noon, gentleman's agreement para hayaan na isang barko, supply ng pagkain at tubig, pero bawal ng construction materials. Ngayon, ang narrative ni Harry Roque, i-retain lang yung status quo. Pero sabi ni Panelo, totally wala. Sino nagsisinungaling ngayon? Panelo o si Harry Roque? Ako, mas pabor ako dito kay Panelo. Kasi mas intact pa yung credibility dito eh, kaysa dito kay Harry Roque. Panelo firm Duterte did not sell out West Philippine Sea rights. Sabi ni Panelo. Again, sabi ni Gibo Teodoro, hindi yan yung main issue. Diba? Kasi ano lang ito, diversion tactics lang yan ng China para manihis o para matakpan yung illegal activity sila dyan sa West Philippine Sea. Nag-aaway lang sila. Sige, pag-usapan lang natin for the sake of discussion, no? Itong debate nila, itong away nila. Round 2 na ito eh. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, I think mas close ito ka-coffee kasi hindi naman circle ni hindi circle ni Digong si Harry Roque, di ba? Kinuha lang siya para magamit siya dahil mahusay daw, magsalita, magaling na spokesperson, etc. etc. Kaya siya kinuha pero hindi siya part ng circle o ng core group no ni PBBM, ni Digong. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo is affirmed that former President Rodrigo Duterte did not sell out the country's claim on the West Philippine Sea, specifically Ayungin Shoal and BRP Sierra Madre. Sabi ni Panelo, sabi niya, he spoke with Duterte twice during Holy Week. Yan ha. 2 beses na raw nakausap si Digong nitong Holy Week. Pero singit lang, no? Kasi may tendency rin kasi na medyo paiba-iba ng statement si Digong. So, kung ganyan yung case, tama si Roque. Na mayroong gentleman's agreement. Pero dito tayo sa sinasabi ni Panelo. 2 beses siya nakausap si Digong ng Holy Week, no? And the former president denied entering any agreement. Pinapasinungalingan po ni Digong na pumasok siya sa kahit na anumang agreement with China, contrary to what has been reported and confirmed by his former spokesperson, Harry Roque. Yan, confirm yan, ka-coffee. O firm, tiyak na tiyak ni Panelo na walang ganyang agreement. Sabi daw ni Digong. Pero again, yung premise dyan, baka hindi hindi nag-iiba ng statement nitong si Digong kasi may records din ito ng Balentong, di ba? Nag-retract ng mga statement, etc. Anyway, the abogado said, si Panelo daw, Duterte viewed the issue as delicate and even described it as a hot potato. Well, very sensitive itong issue na yan. Kung sino man, sabi ni Panelo, kung sino man ang nagkakalat ng gentleman's agreement, yun po ay nagsisinungaling. Uy, basag. Kung sino man po yung nagkakalat na yan, shoutout kay Harry Roque, nagsisinungaling. Keyword of the day, sinungaling. Sino ang sinungaling ngayong araw? Harry Roque. Sabi ni Panelo. At si Maharlika. Si Maharlika, ano ba, sinungaling ba yun? Pero umamin naman siya na nagkamali siya. Ewan kung sinungaling, hindi niya sinasadya, no? Parang gusto lang noon, publisidad sa sarili niya. Uy, basag ha. Publicity lang para sa sarili niya ang gusto ng tao na yon. Walang iba kundi si Harry Roque. Tatakbo sa pagkasenador.
Good luck. He also retorted back to retired Justice Antonio Carpio for his call out against Duterte and said that the retired magistrate was ill-informed in his claims. Ibang usapin na yan, Ka-Coffee. Binibira niya rin dito, Ka-Coffee, si Carpio. Sila-sila, biruin mo, sila-sila, walang GC. Iba-iba lang sinasabi, iba-iba ng narrative. Ito mahirap kapag maraming pag maraming mga fake nagpapakalat ng fake, hindi solid, yung mga statement, ayan, nag-iiba-iba. Ayan, sa kanila din bumabalik. Sila din ang binabalikan itong issue na ito, Ka-Coffee. O yan, linis sila ngayon. Sige, sige, linis sila sa kung ano-ano man yung ginagawa nila ngayon. Nagbabalikan lahat yan ngayon. Ay, ano sa inyo dyan, Ka-Coffee? Sige, share ang inyong opinion dyan sa ating comment section, no? Para mabasa rin po ng ating mga Ka-Coffee. Tumitindi itong issue na to itong usapin na to medyo tumi-trending itong usapin na ito. Dalawa yung bida ngayon si Harry Roque at si Maharlika, parehas sinungaling. Sila yung bida. Mukhang ngayong week mukhang matutuhog nila itong buong linggo Sila yung hot issue, sila yung hot topic ngayong buong linggo na yan. Brent Tobias, ipapampam yan si Roque at Hitad. Ayan, bida sila ngayon. Dapat ay ipakulong si Maharlika, yan fake news. Pinagtatakpan lang niya si Digong, sabi ni Minerva Store. Possible din kasi yan, ma'am, no? Kasi si Panelo, syempre, hindi mo rin alam kasi minsan pa iba-iba rin na sinasabi si Digong minsan nakakalimutan niya yung sinasabi niya. So, posible din niya Ka-Coffee. So, Nito Vargas Channel, Ka-Coffee, pahigop ng kape mo. Sige, kape tayo. Nescafe lang yan, madaling gawin lang yan, no? Nescafe stick at saka coffee mate, isang coffee mate, no sugar, no? Yan para parehas tayo ng lasa ng kape. Anil Lin, si Baste na lang puro tato, biglang naging mayor, abay sila na lang sa Davao, imposibleng walang ibang clan na naghahangad mag-mayor din dyan. Ewan, sorry, opinion lang. Wala sigurong matibay na kalaban, no? Tingnan natin, baka this year meron na. Next year naman, election na, pagka-alkalde, baka magkaroon ng bagong kalaban, no? Red, happy viewing sa'yo. Style na lang ni PRRD yan, kunwari nakalimutan, Lori Mamawag. Yun nga possible din kasi yan Pero tinanong ni Panelo baka nakalimutan, di ba? Yun ang mahirap kapag walang papel kasi nakakalimutan Sila din ngayon, hindi na sila magkasundo, sila din Walang GC. Bek Larion, nasa Facebook, kay Verona Sakdalan, kay Armando Fernandez, kay Romery Joyce of Miana, happy viewing po sa inyo, at kay Jocelyn Sara, nakikinig po sa atin, at kay Ernesto Reyes, nandiyan po sa Binangonan Rizal, happy viewing po sa inyo. Hindi bida Ka-Coffee ang dalawa na yan, kundi estranghero yan, Roque at yung Saltik na yan, sabi ni Armando Fernandez. Mga kontrabida pala. Sige, I stand corrected mo. Para si Maharlika lang. Hindi mga bida, mga panira Ka-Coffee. Yan mga panira sa administrasyon. Style nila bulok, sabi ni Verna Villaperte. Yun, nakakalimutan Pero again, tama, may punto dito. Actually, tayo din, nadadala tayo Siyempre, kung anong recent issue ano yung hot topic, pinag-uusapan natin, nadadala tayo dun Pero tama yung punto. Reminder lang naman to ni Gibot Teodoro Sabi ni Gibot Teodoro, focus. Solid siya dun Huwag tayong papalinlap sa trap ng China. Ayan. Kasi ang gusto ng China, magpatuloy sila sa illegal activities sila dyan sa West Philippine Sea. So ang gagawin nila, may mga diversion tactics silang gagawin, magbabayad ng kung sino, kung ano-ano man yan para malihis yung issue na yan. Pero sabi ni Gibot Teodoro, sige po parang hepe, di ba? Siya yung nagkukumpas Focus lang doon sa topic. Focus doon sa number one threat, ang China. Mga supporting actors lang yan. Supporting characters lang yan sila, Harry Roque. Diba? Kasi sila yung sila yung ginagamit ng China para ilihis yung issue na yan. Danilo Delquito, totoo yung secret deal dahil ibinulgar ng China. Ang gusto ng China, ipagpatuloy ni PBBM ang secret deal ng China at ni Xi Digong Maudog, sabi ni Danilo Delquito. Pwede naman. May possibility naman talaga na nagkaroon ng ganyan na secret agreement yan. Pero si PBBM, sabi na, I rescind, di ba? Hindi kikilalanin yung agreement na yan. Nire-revoke agad yan, yung agreement na yan. Jing Florento, Ka-Coffee, kumusta na si Kibulok? Parang nawala ang issue sa kanya. Jing Florento, sige, pag-usapan din natin si Kibulok. Total, kinoment ni Ma'am Jing. Agree, parehas tayo ng opinion. Parang nakalimutan na ano nangyari dyan. Ano ba ito? Diversion tactics din ito ni
uh, Harry Roque, di ba? Kasi pro Kibuloy din yan eh, tagapagtanggol din ni Kibuloy yan eh. Diversion tactic din, strategy din ba ni Harry Roque yan para hindi na pag-usapan si Kibuloy at dito na tayo sa gentleman's agreement. Sa kanila lang eh, di ba? Sa kanila lang kumakalat itong mga issue na yan. Anyway, sige, pag-usapan natin yan. Total, nag-comment naman kayo dyan patungkol kay Kibuloy. Yung mga nasa Facebook natin, ka-coffee yan, pasuyin na lang ha. Hindi pa kayo naka-follow, pasuyin na lang po. Follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po yung subscribe. At mga kapapasok lang ka-coffee, ay click lang po ka-coffee yung like yan para attendance check tayo. I-click nyo lang po yung like.